Ilang oras bago pananambang, nakausap pa ng GMA News ang napatay na leader ng Osamis Robbery Hold-up Group na si Ricky Cadavero alias Kambal. Iniling niyang bantayan silang mabuti ng CHR ngayong hawak na sila ng mga otoridad. Darito ang report ni Ian Cruz. Hinihiling ko lang po na huwag akong saktan. Gusto kong makausap yung mama ko. Yun lang po hinihiling ko. Ilang oras lang bago tambangan, umiyak pang humarap sa amin ang umano'y leader ng Osamis Robbery Group na si Ricky Cadavero alias Kambal. Sabi niya, gusto niya raw makausap ang kanyang ina. Ang hiling lang niya, sana raw bantayan sila, lalo ng Commission on Human Rights ngayong nahuli na sila ng mga otoridad. Ang inihiling ko lang po, na huwag lang po akong saktan. Yun lang po ang inihiling ko. Human rights, sana masusundan ako palagi. Human rights, masusundan ako palagi. Hindi naman ako tatakas. Nasaktan ka ba nila? Susundan nyo lang po ako kasi hindi ko pa alam kung anong mangyari. Nahuli sila nitong Sabado sa hiwalay na operasyon ng Cavite at Calabarzon Police. Matagal na silang pinaghahanap dahil ang Osamis Robbery Group ang nasa likod ng mga serye ng pang-hold up sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sila rin umano ang may pakana ng pag-rescue sa convicted Chinese drug lord na si Lilan Yan alias Jackson din itong 20 ng Pebrero habang inihatid sa korte mula sa Cavite Provincial Jail. Kasama rin tinakas ang asawa ni D na si Wang Lina at pamangking si Lee Chanhua. Itinanggito ng mga umano'y miyembro ng grupo. Kayo ba nagtakas kay Jackson D? Hindi po, wala po akong alam sa pagkayari ni Jackson Lee. Kayo ba nagtakas kay Jackson D? Hindi po. Ha? Anong partisipasyon nyo doon? Wala po. Nitong Sabado, naaresto naman ang CIDG, Intelligence Group at ISAP, si D at asawang si Wang Lina sa pinagtataguan nilang bahay sa Sarawan City. Pero si Lee Chanhua nasa China na raw ayon kay D. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting.